Lalaki na obsessed sa sariling crush. Hindi lahat ng obsession ay nagsisimula sa kabaliwan. Minsan, nagsisimula ito sa isang ngiti. Hindi napansin ng kahit sino kung kailan nagsimula. Isang ordinaryong Lunes, maulan, traffic, pagod ang lahat. Hanggang sa pumasok siya, si Alia. Bagong hire sa marketing department, maayos ang bihis, mahinhin ang kilos, at may boses na parang laging may kasamang init kahit malamig ang paligid. Sa kabilang cubicle, may isang pares ng mata na hindi kumurap. Si Daniel. Tahimik, maayos magtrabaho, hindi masyadong nakikipag-usap, pero mahusay. At sa sandaling nagkatinginan sila habang nag-aabot ng papeles, may kung anong kumabit. Hindi sa kanya, sa isip ni Daniel. Hindi agad ito naging delikado. Sa una, simpleng pagmasid lang. Napansin niya kung anong oras dumarating si Alia, 8:43 a.m. Halos palaging ganoon. Anong kape ang ino-order nito? Caramel macchiato, less sugar. Anong kantang pinapakinggan sa earphones? Isang beses niyang narinig turning page. Maliit na detalye, pero sa kanya, parang puzzle na kailangan buuin. Isang gabi, nag-post si Alia ng larawan sa isang bookstore. Caption, Comfort Place. Ngumiti si Daniel. Pareho tayo. Bulong niya kahit mag-isa siya sa kwarto. Simula noon nagpunta siya sa parehong bookstore. Parehong aisle, parehong oras, hindi sila nagkita. Pero para kay Daniel, sapat na ang pakiramdam na malapit siya. Unti-unti hindi na sapat ang pag-like ng post. Hindi na sapat ang pag-view ng stories. Gusto niya ng higit pa. Gusto niya ng kontrol. Gumawa siya ng spreadsheet. Oo, spreadsheet. Scheduled ni Alia. Mga lugar na madalas puntahan, mga kaibigan na madalas kasama. Hindi niya ito tinawag na stalking. Tinawag niya itong pagkilala. Isang gabi habang tinitingnan niya ang profile ni Alia, may nakita siyang larawan. May lalaki sa likod. Hindi nakatag, pero malapit. Masyadong malapit. Naramdaman niya ang kakaibang init sa dibdib. Hindi selos, hindi pa. Mas malalim. Parang may umaagaw sa bagay na para sa kanya. Nagkataon o sinadya niya na sabay silang mag-overtime. Tahimik ang opisina, mahina ang ilaw. Ayos ka lang? Tanong niya kay Alia. Oo, ikaw. Ngumiti siya. Sa loob ng isip ni Daniel, may eksenang nabuo. Sila lang dalawa. Tahimik na gabi. Simula ng isang bagay. Pero sa realidad, bumalik lang si Alia sa laptop niya. Walang espesyal, walang kahulugan, pero sa isip niya, mayroon. Isang gabi nakita niya si Alia sa mall, kasama ang parehong lalaki. Magkahawak kamay, masaya, walang duda. Doon tuluyang nabasag ang ilusyon. Pero imbes na bumitaw, mas lalo siyang kumapit. Hindi niya alam na kung mas bagay. Bulong niya sa sarili. Nagsimula siyang magpadala ng anonymous messages. Una, simple lang. Mag-ingat ka palagi. Hindi lahat ng tao sa paligid mo ay totoo. Naguluhan si Alia. Nag-post ito. Ang creepy ng anonymous messages lately. Ngumiti si Daniel. Napansin na niya ako. Hindi na siya makatulog. Laging nakacheck ang phone. Laging nag-aabang ng bagong post. Isang gabi nag-message siya gamit ang dummy account. Mas mahal ka niya kaysa sa sarili niya. Scene. Walang reply.
Mas lalong sumikip ang dibdib niya. Hindi sapat. Gusto niyang maramdaman ni Alia ang presensya niya. Hindi bilang anino, kundi bilang realidad. Isang umaga pinatawag siya ng HR. May reklamo. May nag-report na may kahina-hinalang paglapit at pagkuha ng litrato sa parking lot. May CCTV. May kuha. Hindi malinaw ang mukha pero malinaw ang hoodie. At kapareho iyon ang suot niya nung araw na yun. Daniel, may gusto ka bang sabihin? Tahimik siya. Sa unang pagkakataon, hindi niya kontrolado ang kwento. Hindi siya tinanggal pero pinagbantaan. At si Alia, hindi na siya tinitingnan. Hindi na siya kinakausap. May takot na sa mga mata nito. At doon siya unang nasaktan ng todo. Hindi dahil may boyfriend ito, kundi dahil natatakot ito sa kanya. Isang gabi, may kumatok sa pintuan ng apartment niya. Pagbukas niya, 2 pulis. May report, may screenshots, may CCTV, may dami account na na-trace. Sa wakas, naharap siya sa katotohanan. Hindi siya bayani sa kwento. Hindi siya misunderstood romantic. Isa siyang lalaking hindi marunong tumanggap ng hangganan. Sa therapy tinanong siya, bakit mo siya hinabol? Dahil mahal ko siya. Minahal mo ba siya o minahal mo ang ideya na may taong pupuno sa kakulangan mo? Hindi siya nakasagot dahil sa totoo lang, hindi niya kilala si Alia. Ang kilala niya ay ang bersyon nito sa isip niya. Ang bersyong hindi tumatanggi, hindi natatakot, hindi lumalayo. Lumipat si Alia ng kumpanya. Hindi na sila nagkita. Lumipas sa mga buwan. Isang araw nakita niya sa social media. Engaged na ito. Masaya. Tahimik siyang nakatingin sa screen. Walang galit, walang plano, walang spreadsheet. Sa unang pagkakataon, wala siyang gustong kontrolin. Pinatay niya ang phone. Huminga ng malalim at sa wakas, binitiwan ng mundong siya mismo ang gumawa. Ang obsession ay parang anino. Habang mas tinatakasan mo ang sarili mong insecurities, mas humahaba ito. At kung hindi mo ito haharapin, isang araw, ikaw na mismo magiging taong kinatatakutan mo.